na subject. Ngayon sa pagpalang umaga po sa ating lahat, tinatawagan ng bawat isa dahil pa nagsisimula na ating pananabalan sa umaga nito. Tinatawagan ng bawat isa dahil pa nagsisimula na ating pananabalan sa umaga nito. Amen. Tayo po sa tayo at tayo po manalangin sa ating Panginoon. Para po sa ating nagsisimula na ating pananabalan sa umaga nito. Let us pray. Kapilang Diyos sa pagkakil sa lahat, maraming salamat Diyos sa umaga nito. Maraming salamat sa opportunity na kami ang Panginoon ay sasabog mo sa iyo. Ingatan mo ang bawat isa sa aming bumaghapon aming gawain. Ganun din Lord sa mga tatay sa unahan nito ito po ang magpapara. Ganun din po sa magbibigay pa ng mensahe ito Panginoon. Ganun din po Lord sa mga miyembro na pupunta sa iglesia. Ingatan mo sila at tuloy pa na kami ay magpupuri at magpapasalamat sa iyo. Patawad Lord sa aming mga pagkakamili at itinasin na ilang pangalan sa Panginoon Jesus. Amen. Still in standing at tayo magawin sa pangalan. Tawagin pa ito sa media sa Brother Julius. Amen. Praise God. Sa kaibigan po sa ating mga kapatid na nagsalita po Jesus. Or second and then Jesus. Everybody ready? Sing.
ito ay purihin natin at para sa ating pangalaman ito. Sa mga ginawang natin ay nagawag po tayo sa ating mga announcement ang ating simbahan. Father, every prayer meeting po ay ibumusip po ang nagsisimula po ng 6 p.m. Gawin po ang ating challenge night, every Friday po ang nagsisimula po ng 6:30 p.m. Sa mga i-ask po tayo sa mga P-type po na meron po tayo maaari po tayo umatid ang ating mga activity ito. Gawin po ang support, LB, ang Saturday presentation ay nagsisimula po ng 8 a.m. or gathering, prayer practice, agawan po ang punta. And Sunday school, ang nagsisimula po yan ay ng 9 a.m. Worship morning and afternoon at SW Fellowship. So, magkakasunod po ang ating mga activity. Gawin po ang ating mga church commitment, electricity, and water, and baptistic pledge to specially po sa ating mga commitment. Gawin po ang ating continuous pastor allowance and GL farm sa SW Park po natin yan. Sa mga nagbagang po ng ating mga announcement at po sa pumamaya. Sa mga kapatid ay meron po tayo aral na bisita. Kapag tinawag po yung mga pangalan, naaari po yung magsasayaw para makilala po ng bawat isa. Gawin po natin si Emery Manati. Amen. Ganun po si Dinye. Ganun din po si Abin. Ganun po si Kian. Pati po si Sabrina. Ganun din po si Christina ba ito? Amen. Amen. Sa mga ito po ay may alam po tayo na bisita. Sa mga bisita po namin ay welcome po kayo sa Bible Baptist Church. Naway makapilip po namin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sa tayo po sa tanong at tayo po magawin sa Panginoon, ito po natin ligay ng buhay. Praise God, tayo po tayo lang. Hindi natin ligay ng buhay. Same time, kabayan din po natin yung ating mga bisita at yung mga kapatid. Everybody ready? Sing! Amen. Sa atin po, tayo po magbabasa natin ng Biblia. Open the Bible in the book of Joshua chapter 3 verse 1 to 17. Then we will standing, open the Bible in the book of Joshua chapter 3 verse 1 to 17. Kawagin po natin Sister Vanessa. Verse 5, And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Verse 6, Verse 7, And the Lord said unto Joshua, This day will I begin to magnify thee in the sight of all Israel, that they
Verse 17, sabay-sabay po tayong lahat. And the priest who bore the ark of the covenant of the Lord stood firm on dry ground in the midst of the Jordan, and all the Israelites passed over on dry ground until all the people were passed completely over the Jordan. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa araw na ito, sa magandang panahon na ipinagkaloob mo. Panginoon, ikaw po ang pumilos sa bawat isa, Panginoon, na maunawaan po namin ang mensahe ng iyong salita, Panginoon. Gabayan mo po ang magtuturo, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng lakas, Panginoon. Gawin mo sa mga makikinig na iyong salita, Panginoon, naway. May apply po namin ito sa aming buhay. Panginoon, patapos ng mga pagtutulong at pagkakamali, pagpalain mo po kami sa mga hapon namin pananambahan. In Jesus' name, just living from day to day. I don't know from each sunshine, for its cause may turn to rain. I don't know reward the future. For I know that Jesus said, today I walk beside me, for He knows what is ahead. About tomorrow, I don't see tomorrow's light, but I know hearts tomorrow, hearts every step
Amen. Maraming salamat sa special namin. Sa bago ito mga kapatid, kahit kayo po sa kayo, tayo pa magawin ito sa para sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Praise God, so tayo po tayo awit sa ating Panginoon. Kasabay po ng pagkuha ng tithes. Harvest. Everybody ready? See. Respeto mo na namin. Kapilang Diyos na palasang amalan, maraming salamat sa mga ito. Maraming salamat po sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering. Dalangin ko po paano ang bawat isa sa mga hanap buhay at yung mga negosyo at pagpalaan mo. Sa mga Lord, sa mga hindi po nagbigay, damang pagpalaan sila. Susunod ang aming pagbibigay, Panginoon, ang pagbigay po sila. Maraming salamat Lord, kaya po sa mga umagamit ka sa mga bibigay ng mensahe, Panginoon, pagpalaan mo. At itiyak na sa mga dakilang pangalan sa Panginoon ng Jesus. Amen. So, maaaring na po tayo magsupo at tawagin po natin po eh.
maraming salamat sa Lord. Ganito po sa nagbigay ng special love ito. So, bago ito namin itanda po natin ang sa isipan, para sa pagpilitin sa ito ng Diyos. Tawagin po na ating pastor, Pastor Dennis Lopez, para po sa ito ng Diyos. Pero sa amin, Sunday, itong darating Sunday, pwede na tayo yung mag-baptize. So, yung mga ready for baptism na dyan, amen. So, doon po tayo, pag-pray natin na magkaroon ng magandang panahon. Ngayon, kung hindi man, lahat naman, siyempre magpaalalay kayo. Huwag kayong magmamadali. Kumbaga, magpasis kayo, marami naman tayong workers dun eh. So, kahit yakapin kayo, hawakan kayo. So, para hindi kayo madulas, magpaalalay kayo, lalo na sa mga babae, doon tayo dadaan sa kabilang side. Para dito kasi kalantsay, malalim yun eh, madulas talaga. Para kagulan. Pero so far na manawa ng Panginoon, no? Kahit isang beses po, hindi pa ako nadulas doon. 2 taon na ako doon eh. O kahit saan, wala po akong siyempre madulupang siguro tayo. Kaya magpaalalay kayo. Maganda na mo doon. Pray nyo lang kasi pag nalagyan natin ng pathway yun, maganda eh. Ang problema lang kasi yung mga ka-members ko doon, parang ang kukunat, parang, kumbaga, apagan pa, samantalang na tayo na nga nag-enable. Nung ginawa namin yung daanan doon, actually, halos pagkain lang naman ang pinabayad namin sa kanila eh. Tulong-tulong eh. Kung nag-continuous lang kami, sabi ko nga, ang dali lang naman talaga nun eh. Kahit 200 lang, 200 pesos per week. Eh, 18 doon. So, magkano yun sa 200 pesos per week? 3,600. Di, kada linggo, bumili lang ng graba. Ang graba, siguro, mga 2 elf na yun. So, ibuhos doon. Ayusin lang, lagyan ng, baka kahit graba lang yun, within 3 months, tapos na yun. Sa ibang farm na, puro graba lang nila eh. Parang nagkakabangan. Kung tayo naman, lugi naman tayo, kung tayo maglalagay yung daan. Sabi naman nila na daan na. Pero ang iniisip ko nga, kung ako lang may pera, papalalagyan ko yung paunti-unti eh. Kung ginap lang yung pera ko. Kasi kaya maganda pag nalagyan po natin ng daanan yun, ako po. Kasi anytime, kahit anong oras, pagtagulan man, tuloy-tuloy rin yung kotse doon hanggang sa atin. Anytime, pwede magsimba doon. Anyway, may church tayo doon. Yun lang eh, maganda eh. Nasa-temp na nga akong tiktikin yung mga bato doon eh. Yung mga malalaking, dating kalye doon na pinabayaan nila. Tiktikin namin, ititapon sa daanan yun. Tibay na yun, hindi yun kayang dalhin ng tubig pa sa maayos na paggawa. Yung ginawa natin daanan doon, matibay eh. Tama, hanggang ngayon, walang crack. Okay siya, magandang daanan. So, ipanalangin ninyo sa Panginoon na matapos natin yun. Ito, makapagsama tayo. Papasalamin nga sa inyo. Kung iba man hindi naniniwala, pero alam nyo, conducive yun sa mga matanda na meron kayong lugar doon. Ayaw nyo nun, sinasama kayo ng pastor ninyo sa ganung pangarap. Siguro nga iba sa atin, mamatay na, hindi magkakaroon sa sariling farm eh. Oo, sa totoo lang. Pero dahil nga sa gawain ng Panginoon, hindi natin inaaring atin yun kahit na mahalaga magawa natin yung pakay natin. Kasi yung pag nagkaroon ng mga pandemya, tagutom, o may kamuting kahoy tayo doon. O meron tayong mga pananim doon. Pag
dahilan yan. Ang laking wag na yung sa atin, kasi tayong mga nag-edad na nagsikap, hindi na yung pagkain ang hinahanap natin, kundi yung environment. Diba? Siguro sa walang-wala, yun ang hanap pera. Pero sa mga may edad na natin na nagsikap, hindi na yun ang tinitignan yung kanya, na lang yung bang makasingot ng hangin, malibang-libang sa paligid. Kasi pagkain sa amin, ang dali na lang bilhin yan Ba't pa tayo magsasagang magsaka? Kaya naman natin bumili yan. Kahit sila na magsaka para sa atin. Pero ang tinitignan ko, hindi na yung sa akin yung hindi pangkalahatan pati sa mga kabataan. Na meron kayong mapupuntahan doon kapag bagot na kayo sa mundo, gusto nyo na lumundag, mayroon kayong bukid doon, doon kayo magpahinga. Di ba, meron kayong matatago, nakadisgrasya kayo, nakabuntis kayo, pastor, nakabuntis ako, magtatago ako sa pango, may tataguan ka. O nagnakaw ka, nakapatay ka. Basta partiyan mo lang ako, itatago kita doon. Hindi mo pwedeng magamit sa ganung sitwasyon yan may naatraso kayo sa lugar ninyo. Meron kang lugar na na makakahinga ka. Yan ang habol ko. Dito, sa tipe, sa totoo lang, tayong mga may nagkakaedad na, tamad naman kayo mag-exercise Pangalawa sa lugar nyo, may exercise ka ba doon? Paglabas mo, ihitain ng aso, dikit-dikit ng mga bahay hindi ka rin makapag-exercise doon, mamamatay ka, tatanda kang maaga Samantalang doon, yung bang pastor, volunteer ka lang, ako na magpapakain ng manok. Pupunta ka lang doon at papunta mo, exercise na yan, Bababa ka doon, lalakad ka. Tapos, yung hangin, pure. Yun ang habol ko doon. Yun ang doon. Kaya, pangalawa, after 10 years noon, pag na-develop yun, di mahal na yung lugar. At the same time, may church na tayo, may kabuhayan na. Isa totoo nga ng kapatid, kahit kayo tumanda, wala na kayong trabaho, may gawain doon. Tapos nagkaroon na maraming member doon, di pa rin na pagkain mo. May practical, may mag-o-offering doon. Pag maganda na ng pagkain doon, nandun ka, matanda ka na, alam ka na mapagtrabaho, makakakain ka na. Hindi na tayo mamamalimos. Kahit doon ka na pag-alagala ka lang doon, at least malawak yun. Mabubuhay ka, magtanim-tanim na doon, libang-libang. Ang daming kumbaga, ang daming purpose ng lugar na yun. Pag nasunugan kayo, wala kayong matira. Sige, doon muna kayo evacuate. May 10 pamilya dyan, binaha kayo dyan sa panapaan. Talagang di natin nasabi. Natunaw yung bahay nyo kasi balang araw, babaha talaga dyan may matatakbuhan kayo doon. Kahit 10 pamilya pa kayo. Doon na, pwede na kayong makatira doon. Putol lang kayo ng makawayan doon. Kaya nga bala ko doon, matayuan na ng bahay doon, paunti-unti. Kaya kung may later on, mag-ambag-ambag tayo, bili tayo ng kawayan, so may tahanan doon. Di ba? Yun ang habol natin doon. Okay? So yun, pag-pray ninyo at maganda na, salamat sa mga membro, nandoon kahapon at sama-sama. Ang bilis tabunan na namin agad yung paligid ng swimming pool. Ang ganda na ng ambience doon. Kaya praise God. Okay? Patuloy lang tayo sa pag-ilingkod sa Panginoon. Dali kinukuha ko yung aking outline. Buksan po natin ating mga Bible sa Book of Matthew. Matthew chapter 5, verses 38 to 42. Now, sabi po niya sa Bible, sa verse 38, you have heard that it hath been said, an eye for an eye, and a tooth for a tooth. But I say unto you that you resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue you at the law, and take away your coat,
let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan sa pag-aaral at maisapuso namin, Panginoon, ang mga aral na iyong ibinigay sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan sa buong linggo at sa oras na ito ay kami po ay nagpupuri at nagkapasalamat sa iyong kabutihan. In Jesus' name, Amen. Now, ang focus po natin dito sa verse na ito ay yung verse 41 and verse 42. Sabi ho dyan, mabatid, and whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. This scripture is from the very well-known passage of the Sermon on the Mount. And this was very early on in the Christian life of the disciples. Just as we have lots of new believers and new members, Jesus said this is important for these disciples to get a handle on a perseverance early in their Christian walk. In the second mile verse, yet not many Christians apply themselves to this principle today. Now, ang ating topic ko ngayong umaga ay tungkol po sa second mile. No, yung sabihin yung pangalawang milya. Kasi po, nakalagay yun dito sa binasa natin, and whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. So, kung mayroon sa iyong humingi ng isang pabor, sabi nga ng Panginoon, doblehin mo. Kung tayo may gagawin ng mga bagay, sabi ng Panginoon, doblehin mo. Now, sabi po rito, kapatid, the word compel carries with the idea of a readiness and willingness to submit to the inconvenience or unreasonable demands. Sabi nga kapatid, in Luke chapter 6 verse 13, give to every man that asketh thee, and of him that taketh away your goods, ask them not again. Sapagkat dito, ang binanggit ni Jesus Christ, ang sinasabi niyan, kapag meron sa inyong nagyaya na utusan kayo, doblehin mo ang gawin. Ibig sabihin, pag may humingi sa iyo ng piso, gawin mo ng 2 piso. So, magandang kabutihan yon, sinasabi ng Panginoon, sapagkat yung sinasabi ng Panginoon niyan ay merong kaugnayan sa batas ng Roman during their time. Sapagkat ng panahon po nila, the Roman mile, ito po yung sinasabi ng Panginoon, na kapag ikay ay hiningihan ng sumama ng 1 kilometro, ay gawin mong 2 kilometro. O kaya naman 2 milya, 1 milya, gawin mong 2 milya. Sapagkat sa panahon nila, the Roman mile was 1,000 paces or 1,520 yards. A little shorter than the English mile. Kaya nga, kung meron tayong milya, sabihin natin sa Pilipinas, ginagamit natin 1 kilometro. Kapag meron sa iyong nagyaya, sabi ng Panginoon, na bumuhat ka o tulungan mo siyang buhatin, kasi Roman soldier ako. May batas po sa kanila during the time of Christ, 1 milya ang iyong susundin. Sinabi ng Roman, halika, buhatin mo itong daladala ko. Wala kang pangdigo. Batas yun. Kailangan tulungan mo yung Roman soldier. Kaya bubuhatin mo ngayon yun, sasamahan mo siya kung hanggang saan. Ngayon, kung meron ng 1 milya, hindi ka na dyan pwedeng pilitin. So, pwede mo nang iwanan yun at umalis ka na. So, siya naman pwedeng umutos ulit yung Roman soldier ng ibang tao. Pero sabi ng Panginoon, kapag meron sa inyo humingi ng pabor, gawin nyo ng 2 milya. Sabi ng Panginoon. Twain means 2. In context, this is reference to the Roman army. If a Roman soldier demanded
that a Jewish man carries burden a mile, which was that the law specified when Jesus said that he would carry it twain. But notice mga kapatid, tingnan niyo po yung salita ng Panginoon dyan sa Bible verse na yan, but the word that Jesus uses, he does not say about a Roman soldier. He says, and whosoever shall compel thee, pumilit sa inyo. And today, this would mean if a neighbor or a co-worker or a church member would compel us to do a certain thing, that we should do twice as much as they expect us to do. No? So lalo na halimbawa, i-relate natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kung tayo man ay naglilingkod sa Panginoon, kung legal po yung isa, dagdagan mo pa, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. You go a mile. Go with him twain. This requires a cheerful compliance. In Matthew chapter 27, verse 32, tingnan po ninyo. And as they came out, they found a man of Cyrene, Simon by name. Him they compelled to bear his cross. So ito po yung ito po yung isa pa sa mga nangyari sa Bible na yung naglalakad lang ba? Kaya diba, ito yung pangyayari sa ating Panginoon, kapatid, na nagdadala ng cross ang ating Panginoon. Nandun po si Simon, yung Cyrene. At sinabi ang nagsabi ko doon, Roman soldier. Sinabi sa kanya, tulungan mo kasi bumagsak ang Panginoon eh. So yung cross, sobrang bigat na eh. Hirap na yung Panginoon eh. Papuntang Golgotha. So pinatulong siya, tulungan mo yan. Pinatulungan siya ng Roman soldier. Kaya tinulungan niya yung Panginoon yung sa cross. And as they came out and found a man of Cyrene, Simon by name, him they compelled to bear his cross. Okay? So binuhat mo ni Simon yung cross, kapatid. Hindi niya pwedeng tanggihan yun. Bakit? Roman soldier nag-utos eh. Batas yun. Isa yun sa mga nangyari, kapatid. And Simon Cyrene had no choice but to carry the cross. But Jesus says the second mile will be up to our own volunteering. Kaya dito the idea na kapag nagawa mo na yung iyong tungkulin sa batas, doon na papasok ngayon yung volunteering. Doon na papasok yung tinatawag na second mile. Mahirap na yun. Now, the second mile will not be an enjoyable trip unless we do it for the Lord. Alam niyo po, yung umpisa kapag first mile, masaya pa yan eh. No? Masaya pa yan. Minsan masaya pa yan pag bago kayong mananampalataya. Masaya pa yung kantahan. Dahil bago pa eh. First mile. O di ba, ganun yun sa pag-aasawa, yung bagbagong mag-asawa, masaya pa yan. Kasi may labing-labing pa yan eh. Yung mga first to 5 years, ewan ko kung ilan sa inyo, masaya pa yan eh. Pero kapag medyo lumalagpas, medyo bumibigat na yan, hindi na po yan ordinaryo. Yun, minsan, pag may asawa ka, may anak kayo, wala pa kayong anak, medyo magaan pa. Kaya medyo maganda ng buhay, pero pag nagkakaanak ka na, nandiyan na yung diaper, nandiyan na yung baon, medyo bumibigat na po yung sitwasyon. Kaya sinasabi dito, yung first mile natin, gawin natin sa Panginoon. Pero pag natapos na natin yung first mile, dapat yung second mile, sabi nga, kapatid, hindi na madali yun. Pag bagong Kristiyana, pasimba-simba, madali eh. Pag Sunday, madali po yan. Pag Wednesday, madali po. Minsan, pag nag-offering tayo, kung ano lang yung kaya natin, madali pa yon. Minsan, sa mga bagong membro, mga bagong gawain, hindi pa yan medyo mabigat. Pero habang tumatagal yan, may mga pioneering kayo sa isang simbahan. So, una yan, may misyonaryo. Attend lang yan, di ba? Minsan, nakakalibre pa ng kain yung mga uma-attend dyan eh. Pero mo sa naging member na yan, dyan na yung, mga kapatid, may project tayo. Yan na.
Siyempre, alam niyo, ang local church, hindi naman, tayo kasi local church, lalo na tayong mga Baptist, wala tayong ibang inaasahan eh. No? Hindi katulad po ng ibang mga simbahan, no, ibang denominasyon, na kapag nagpatayo sila ng simbahan doon, dahil mayaman yung kanilang, kasi centralized po yung iba eh. Centralized, kaya kapag mayroong project doon, lahat ng pera, may pera yung pinaka-sentro nila, bubuhos yun doon. Gawa agad. At yung pastor doon, ayun, pastor, ministro, ano man, pari man, ilalagay na lang yun doon, kompleto na. At may mga membro na, hindi katulad natin, ang isang misyonaryo, pastor, dadalhin sa isang lugar. Walang tao yun. And then mag-preach yung pastor, magtuturo yun. Minsan, sarili niyang pera yung gagamitin pag may support pang as mother church, nagpapadala pa, yung eksakto lang yun para sa pagkain ng misyonaryo. Yan, nauubos pa niya yun. Ngayon, habang lumalaki, itong mga membro, ayan na. O church, bibitawan na tayo ng ating mother church. Kasi ganun po tayo eh. Hindi forever na membro yung church. Banggitin ko na po sa inyo para wala nang hindi naman yung paninira. Katulad din bawa ng iglesia ni Manalo, ni Felix. Yung mga simbahan na yan, hawak yan ng sentral. So ano man ang nangyayari ba, may offering dyan, pupunta yan sa sentral. Pati yung mga ministro dyan, supportado yan ng sentral. Kasi hawak niya yan eh, malaking ano yan eh, organisasyon yan eh. Ngayon, kung kailangan ng pera niyan, bawa, magpapatayo sila ng simbahan, yung lokal mag-uusap yan, tapos uutang. Uutang sa central yan, at yung central magpapadala tayo, and then, pero yung mga lokal doon, babayaran din nila yun doon sa kanila, kaya may coding ng simbahan ng Katoliko, ay ng iglesia. Pero yung ministro dyan, hawak pa rin ng central yan. Katulad din naman ng Catholic churches, ganun din yan lahat ng Katoliko, kung dalawa kasi yan, kung sa Dominican, under lahat yan, iisa lang, sa Pope lahat yan. Central sa Vatican. So, madali sila magpatayo, walang problema sa kanila eh. Tapos, ang dami ng reading Katoliko mga membro dyan. Hindi katulad sa ating mga Baptist, pag pumunta sa isang lugar, wala. Kaya, yung mga membro, mararamdaman natin yung bigat. Pero yung mga Katoliko, wala kasi abuloy lang sila eh. Abuloy lang yan. Hindi naman yung tithing eh. Ewan ko ngayon kasi nakatithe sila. Kaya, yung first mile, yung patin-atin pa lang kayo ng Bible study, pakanta-kanta, paano mo naman, puro, siyempre baby pa eh, bata pa. Hindi sinasabihan ng problema. Meron ba kayong bata na kakadalawang taon, sabi mo, Popo, mama, uy, tutulog ka na magbayad ng ng kuryente, ha? Wala nang pera si daddy, eh. Magbabayad ka na. Hindi pa yun, kasi first mile pa lang sila, eh. Pero habang tumatagal na yung gawain, yung paglago, lumalakad ka na sa tinatawag na second mile. Di ba? Kaya ganun ang buhay, eh. Katulad din mo sa relasyon niyo, mag-asawa. Sa umpisa, maganda, pero pag tumatagal na, hindi naman tayo pinanganak na mayayaman, nandiyan na yung mag-uusap kayo ngayon, o kailangan na natin ng bumili ng sariling bahay at lupa. Kailangan na natin magtrabaho. Yun na yung mga bagay na hindi na madali. Na kapag may anak na kayo, hindi na yung mga magulang bibili kayo ng kakain kayo dati, kinakain tayo ng masasarap. Yung mga pwedeng yung luho. Pero ngayon, hindi na. Magtitipid na. Dahil kung meron kayong 4 na anak, 3 anak, hindi na maganda yan. Yung 1,000, pagpunta nyo sa SM na ubusin mo, manghihinayang ka na. So, medyo yung second mile na sinasabi ng Panginoon, ay hindi na po ordinaryo yun, mga kapatid. Yung second mile, there are some things about the second mile. Okay? That keep some Christians from traveling it. The second mile is what? Number 1, the second mile is a lonely road. Yung second mile na tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, medyo
minsan nag-iisa ka na yan. Kasi it's a matter of principle na eh. Ha? Kaya nga, alam mo, karamihan sa mga Christian sa atin, mga Baptist, konti lang tayo sa simbahan eh. Kasi kung titignan mo yung mga ibang uri ng faith, ang dami-dami. Kasi makikita mo, nandun pa rin yung first smile nila eh, kantahan, rock and roll. Ganun lang, napaka-patient lang po yung pananambahan. Pero dito, yung second mile, ang sinasabi ng Panginoon, as the Lord in you, mga kapatid, tinatanong po natin sa atin bawat isa, are you traveling the second mile? So, tayo ba ay tumatakbo sa lumalakad na sa second mile o first mile pa rin? Kaya minsan iba, hindi makatapos ang first mile, hindi makapunta ng second. Parang may naamoy ako, kapatid. Tignan nyo, may amoy sunog eh. O baka may nagluluto ng sunog. Kasi baka mamaya umaapoy na tayo. Ibang amoy dito. So, kailangan lumakad tayo second mile. Sinasabi nga ng Panginoon, kapatid, are you traveling the second mile? Or are you the cause of someone else traveling the second mile? And there are only two types of Christians on this roadway, kapatid. Dalawang Kristiyano lang po ang nandirito sa daanan ito. Katulad ng ginawa ng the Roman soldier was the reason for Jewish boys to be traveling the second mile. It's not crowded. Ulitin ko sa inyo, yung second mile hindi na yung marami. Konti na lang yan. Kahit sa una yun, sa eskwelahan, pag unang pasok mo sa school ang dami. Pero habang tumatagal, makikita mo, pag graduation na, ilang piraso na lang. Kasi yung lumalakad na sa second mile, lalo na, medyo nandoon na yung pressure. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. It's not crowded. It gets lonely on the second mile. Not many there that you can fellowship with. So hindi lahat. Hindi lahat ng mga kasama mo, makikita mo, paunti-unti na lang yan. Kabagat nawawala na yung iba. Hindi na kayang maglakad. Katulad, halimbawa, kapatid, mga marathon, tignan mo, alam mo yung, ano man tawag din sa mga marathon na yung maramihan. Tapos, ilan tatakbo yun, malayo. Kompleto yan, may bisikleta, tapos kung may hurdles, lahat, takbo, ang layo. Pero makikita mo ba rin, ilan na lang makakapunta dun sa dulo. Sapagkat hindi madali kapag tayo ay naglilingkod na sa Panginoon ng seryosohan. Hindi, ang paglilingkod sa Panginoon po ay hindi biro. Ang maging anak ng Diyos, madaling maging anak ng Diyos. Pero yung mamuhay ng bilang isang anak ng Diyos na, yun na nagkakaroon ng pressure. Sapagkat marami ng mga sacrifices, marami ng mga trials, at marami ka ng pwedeng maging discouragement. But Jesus is there on the second mile, kapatid. So kahit na po yung second mile, mabigat ang labanan, nandiyan na yung paghihirap, yung sakripisyo, pero nandiyan naman po ang Panginoon. Kapag mayroong dumarating mo sa atin na responsibility ng mga anak ng Diyos, gawin mo lang. Kasi katulad niya, sabi nga sa inyo, kahit i-relate natin sa physical, kahit sa pag-aaral. Nung grade 1 hanggang grade 6, medyo madali pa pa-high school. Pero pagka naman pag-darating ka na sa college, diyan na pahirap yung sitwasyon. Kaya makikita nyo, ilan na lang mo ang nakaka-finish line Pero kung makikita nyo, doon naman po, sa second mile, doon mo naman makikita yung tagumpay mo. Pag hindi mo inaplasan yung hamon sa iyo. Pero pag madali kang umatras, madali kang ma-discourage, kapatid, hindi ka makakahakbang. Kasi po, yun ang sinasabi ng Panginoon
Sabi nga ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya pag dumarating na sa second mile mo, marami ka ng mga pagsubok, marami ka ng discouragement, magpatuloy ka sapagkat sabi ng Panginoon, nandiyan ako. Okay? Now, ano pong katangian ng second mile, kapatid? Bukod sa, ito na yung malungkot na daanan at medyo mabigat sapagkat nandun mo na, papalayo na yung nilalakad mo, isipin mo naman kung may dala-dala ka, second mile na, napakahirap nun. Isa pang katangian ng second mile, kapatid, kung titignan ninyo, the second mile never ends. Yung sinasabi ng Panginoon, yung second mile natin, walang katapusan yan. Kasi, alam niyo po, kahit na nagtatagumpay ka sa problema, magbigay ko ng example. Di ba, nung nakabuan, kababayad nyo lang ng kuryente at ilaw. Hindi natatapos. Mayroon na naman parating na buwan. Sana nga, mayroon eternal card eh. No? Mag-iisip ka nila ng isang pagkakakitaan para itong negosyo ito yung pambayad ng ilaw. Ito yung kinikita ko dito, ito yung pambayad ng mga utangin ko. Di ba? Yung bigat kasi kapatid, hindi, kahit nasabihin yung, di ba, inisip nga natin kayo, nung mga magulang pa kayo, ay anak, pag na-graduate ka na siguro, okay ka na. Anak siguro, pag nakapag-asawa ka na, okay ka na. Hindi, nung nagkaanak yung anak mo, sa'yo pa rin eh. Di ba? Sabihin mo, walang katapos ang burden eh. Kaya yung second mile, akala nyo sa mga nag-aaral, ay pag na-graduate na ako, pag naging teacher na ako, wala na akong problema. Hindi! Mas marami kang problema. Kasi nga, second mile ka na eh. Akala mo nga, di ba? Akala mo, akala ng iba, pag nag-retire na, ay, salamat, retire na ako. Mas maraming gagawin. Mas maraming gagawin. Kaya yung second mile, lalo na sa Panginoon natin, kapatid, hindi natatapos yung second mile. Kaya sinabi, Pastor, kaya naman matatapos ang pagsamba. Kapatid, hindi matatapos yan. Ha? Kung gusto mong bumalik sa pagsamba, bumalik ka sa first mile. Ay, wag ka na magsimba. Kapag nito, second mile, kailangan mong i-maintain. It has no ending. It has no ending marker. If you are Kaya nga, sabi ng Panginoon pag may nagyaya sa'yo na lumakad ka ng milya, gawin mo ng 2. Kaya ang ibig sabihin ng Panginoon, habang nabubuhay tayo, gawin Kanya. Kaya nga, pag naglingkod ka, lagi kong inuulit sa inyo, kaya nga, kayo, na mga magka-partner sa buhay, mag-asawa, hindi na yan, kumbaga, wala nang atrasan yan. Diyan inaalin tulad ng Panginoon ang samahan. Hindi yan pwedeng maliban na kung hindi kayo kalooban ng Diyos. Kasi ang paniniwala ko, kapatid, ito, yung mga kinasal nung mga unang panahon, hindi naman yan kalooban ng Diyos. Kaya nga, iba karamihan naghihiwalay. Bakit? Hindi kasi kalooban ng Panginoon. Di ba, maraming ganyang sitwasyon? Hanapin mo. Kaya, ulit yung kapatid, wala nang katapusan ng paglilingkod sa Panginoon.
The second mile, sabi diyan, let me ask you, kapatid, how long have you been on a second mile? And are you on the second mile? Sa inyong paglilingkod sa Panginoon, kayo ba ay nasa segunda na, nasa second mile na? O kaya maintain yan, dire-diretso lang. Kaya nga sabi mo, Pastor Ray, siguro tapos na kami magbigay ng commitment dito sa ano. Kapatid, hindi mo pwedeng isarang ganun kasi may mga gawain na nagbubukas ng Panginoon. Kaya walang katapusan yan. Kaya hindi ba kayo nagtataka? Ako rin nagtataka. Bakit ang tao talagang hindi maubos kumain? Hindi matapos kumain yung tao, yung appetite natin, hindi maubos. Hindi natin tinatanong yun, kailan kaya ako matatapos kumain? Di ba? Walang katapusan yan. Hanggang sa kamatayin, kahit nga nag-diet kayo, kailangan mo pa rin kumain. Ganon din yan, yung gawain ng Panginoon, parang pagkain din yan, hindi yan natatapos. Minsan tanungin ninyo, pag nasolve ninyo yung problema ninyo, ay salamat, ano naman kayang problema ang darating? Meron na naman. Akala mo wala na meron na naman. Kaya alam nyo, wag kayong yung sabi nyo, wag kayong maniwala na, sabi mo kahit na yung may kaya. Kahit si Manny Pacquiao na. Huwag niyong isipin walang problema yun. Napakaraming problema nun. Huwag niyong isipin, kala nyo, di ba minsan sa mga PO1, PO2, akala nila ang sasarap ng buhay ng mga tenyente, ng kapitan. Akala nila sarap ng buhay ng regional director. Akala nila sarap ng buhay ng 1-star. Hindi ho. Puro problema. See? Bakit to? Ang point ko doon, hindi tayo ma-discourage sa problema kasi kasama yun. Kaya nga ang kapag kayo nasa second mile, tanda mo, ready ka nang humandle ng problema. Hindi ka natakot. Kasi yung mga nasa first mile, yan pa yung artificial lang yung kaligayahan Yung mga kumakanta lang, kung ikaw ay masaya, kung ikaw, ganun lang yan Pero yung sa totoong buhay na kapatid, hindi kinakailangan maglulundag-lundag kayo dyan. Ang buhay, kahit na maraming problema, kaya mong i-absorb dahil nasa second mile ka na, sabi ng Panginoon. Amen? Sabi kapatid, sabi rito, a Coast Guard crew was summoned on a stormy night to rescue survivors from sinking vessel. Sabi niya, one member of the crew was fearful. Takot daw yung isang crew. Ang sabi ng kapitan, the captain, he moaned. Sabi niya, we will never get back. Our orders are not to come back, only to go. Amen? O gano'n din tayo mga anak ng Diyos. Hindi tayo, sinabi ng Panginoon na bumalik tayo doon sa pagiging grade 1. Nung sinabi ng Panginoon, go ye therefore into all the world. Maglingkod kayo, dire-diretso yan. Meron man napapagod, di magpahinga ka. May cabin naman dyan. O sige, rest ka, tulog. Pero hindi ibig sabihin, umatras ka na. Ayoko na, pagod na ako. Kita mo si Simon. Nung nalaglag yung cross ng Panginoon, binuhat, inutusan hanggang doon. Mismo sa Golgotha, buhat niya yun. Doon niya na nilapag. See? So, ganun ang buhay natin, kapatid. Hindi tayo pwedeng umatras pag nasa, kahit malungkot na yung sitwasyon, go ka. Kahit na tinatamad ka, go ka. Alam niyo, isa yung sa magandang prinsipyo nung kabataan ko din, pag nag-aaral ako. Kapag the more na tinatamad ka mag-aral, doon ka mag-aral. Doon ka mag-aral ka kasi mag-exam ka rin naman
Bakit? Dahil malungkot ka? Akala mo, hihinto na yung buhay? Ganon pa rin yun. Kaya dapat the more na ilakad mo. Mag-exam ka. O ngayon ka, tinatamad ka. Mag-aral ka pa. Kahit na tinatamad ka. I-relate ko lang maaaring hindi relevance, pero nung mahilig kasi ako sa pool tsaka sa bilyar nung bata ako. Kapag kasi ako, at the age of 7, pantot-pantot na ako sa mga bilyar sa mga pool. Kaya kami dyan, yung mga champion yan, nakalimutan sila JR, mga champion, yan yung mga bata namin noon. Kapag alam niyo po, ang prinsipyo, pag tamad ka na maglaro ka. Hindi porkit tinatamad ka na, hindi ka na maglalaro. Di ba? Gano'n yan, halimbawa, sa pagsamba. Parang tinatamad ka na magsimba ka. Hindi naman kailangan, dahil masaya ka, kaya ka magsisimba Di ba? Hindi naman kinakailangan lumulundag ka Kahit may heartache ka, magsimba ka. Kasi yun ang yun ang nagpapatibay ng second mile Bakit? Katulad niyan, paghirap na, wala kang baon sa eskwelahan, hindi ka napapasok. Anong mangyayari sa'yo? Balik ka sa first mile. Ako, pag pumapasok ako, wala akong baon Nanguuto lang ako. Meron akong kaklaseng babae na ang bait. Hinahanap ko nga ngayon yun kasi naalala ko nun pag wala akong baon, doon kami sa lagun kakain. Wala naman involved na love. Kasi gano'n naman, may mga best friend naman kayo. Kahit babae. Doon, hahatian niya ako ng itlog, yung baon niya. Tapos makikihati ako ng kanin, kakain ako doon. Walang. Pero pumapasok ako kahit na walang baon. The more na naghihirap kayo, kapatid, sa sitwasyon, the more na gagawin mo. Kaya nga, di ba, yung mga nakakalagpas ng second mile, kahit na walang pera, o nag-student, working student, pero hindi tumitigil sa pag-aaral. Talagang gumagapang. Ganun ang buhay Kasi ang second mile, kapatid, tandaan ninyo, nandyan lahat ng pressure Tandaan nyo, diyan ang second mile na marami ng mga temptations, kalungkutan, nandyan si Satan. Sa panahon na yan, nandyan si Satan para ipin down ka. Di ba katulad ng ating Panginoon, palakad na siya, di ba? Anong bago siya pumunta ron? Di ba tinampa ang Panginoon? Lalo na nung nagdadala siya paakyat. Nandun yung Satan Okay, sa buhay natin, pag medyo mabigat na, kumapit ka sa Panginoon. Dahil second mile na yung nilalakad mo. Hindi na yan, kumbaga, wala na yan sa kota. Ibang portion na yan, volunteerism, sabihin, nandiyan na yung talagang sarili mo. Hindi na yan laman ng tao ang gumagalaw dyan, kundi ang Panginoon na. Okay? Now, the third, tignan natin, the second mile, tignan po natin, kapatid. Yung second mile, malungkot yan. Yung second mile, mga kapatid, number 3 is that the second mile will always be under attack. Okay? So, yan na yun. Nandiyan na yung aatakihin ka. Nandiyan na yung titirahin ka. Nandiyan na yung discouragement sa'yo. Yan Maaaring makamag-anak mo. Ano ba naman yan? Simbakan pa na simba dyan. Baka lumagpas ka na ng langit. Yan na yung mga sabi, nandiyan na si Pastora. At pag dumarating ka na, yung mga taong yan na dati mong kakilala, umaalis na. Kasi wala na silang pakinabang sa iyo dati-dati, nung hindi ka pa Kristiyano, nag-aabot ka ng pang-inom nila. O kaya naman, iimbita mo, ngayong wala na, at medyo tuyo na yung mga lalamunan nila sa iyo, hindi na sila dumidikit sa iyo. Yeah? At kuminsan, alam mo na, dahil naging maprinsipyo ka na, buti pa yung simbahan mo, lagi mong binibigyan, samantalang kami. You see? Diyos naman yun. Yung mga umaasa sa iyo, medyo lumalayo na kasi nandiyan na, pipintasan ka na, sisiraan ka na, under attack na. Kasi ang gusto ng Diablo, kapatid, umurong ka Tumigil ka sa paglilingkod mo
there will be a lot of landmines on this mile. No? Nandiyan na, marami ka ng pwedeng, yung milya na yan, ay marami ng mga time bomb na nakalagay. Kaya ingat ka talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Ephesians, walk circumspectly. Di lang mga anak ng Diyos, yan na yung time, ha? Kaya kita mo po yung mga Kristiyano na hindi nag-iingat sa pagiging Kristiyano. Wala naman silang dapat pag-ingatan eh. Kaya kahit anong maapakan, wala sa kanila yun. Bomba lang naman yan. Sabi, testimony lang naman yan. Hindi na pinag-iingatan yung kanilang pagiging Kristiyano. Kaya kahit hindi magsimba, wala silang pakialam. Di ba? Kahit di kami makapagsimba, wala naman yan. Kasi nga, wala silang pakialam. Nandun pa rin sila sa linya ng first mile. Tama yung mga estudyanteng bulakbol. Wala yung pakialam kahit mag-cutting. Di ba? Kung may subject na, wala na. Pare, pakopya mo lang kami pag nandiyan na. Yung mga estudyante na baliwala yung buhay nila. Hindi yan mag-iingat. Pero yung mga anak ng Diyos na second mile, kapatid, iingatan niya ng buhay Kristiyano nila. Uy, kailangan, Panginoon, pag Sunday, makikita mo ako sa tahanan ko. Naalala ko yung testimony ni Sister Nati. Banggitin ko lang. Nag-ubutay kahapon, nagkwentuhan eh. Pero si Brother Larry pala, sabi niya, ba gagamitin ko lang? Dati palang mabisyo to si Brother Larry. Siyempre, nahihiya ka mag-salwinin. Yung testimony mo, gamitin mo sa Panginoon. Gamitin mo yung testimony mo. Dati kang naninigarilyo, dati kang umiinom, ngayon hindi na. Yun ang gamitin mo, Brad. Totoo ang Panginoong Yesus. Nagbabago siya. Alam nyo, si Mel Gibson, ginagamit lang natin kasi popular, di ba? Lahat alam natin. Na-addict yun sa alak. Ewan ko lang, siguro nung nagpelikula siya ng Passion of Christ, baka nabago rin naman yung buhay niya. Kasi yung bida niya doon, yung nag-act ng Kristo, naging born again. Naging born again. Nagbago, binago ng Panginoon. Kasi mismo pala doon sa cross, doon sa mismo, sa shooting nila, tinamaan siya ng kidlat. Kinikwento niya, grabe yung experience niya. Talagang doon sa pelikula niya, ang Panginoon talagang kumilos ang banal na spirito. So, ganun kapatid, talagang you will be under attack. Kaya nga yung buhay mo, ingat kita mo. Pag ikaw lang, nagalit ka lang, one time meron akong isang kapatid na parang pinagsabihan ko. Nagalit sa akin. Kasi daw, bakit ko ginagamit daw yung relihiyon ko? Sabi ko, hindi, it's not a matter of religion. Ito'y prinsipyo. Wala itong relihiyon. Kaya ginawa ko talaga, sabi ko nga, kung inaatake mo yung pananampalataya namin, kapatid kita, ay pakukulong kita. Kaya dinimanda ko siya eh. Dahil naawa lang ako, dahil nagsumingi na sorry. Sabi ko, ate, ako, matanda ka sa akin, sinespeto kita. Pero pag sa Biblia na, sa prinsipyo ng Biblia ng Panginoon, huwag mong kakantiin yan, dahil kasi pareho tayo may karapatan. Walang biro yan. Ganun kasi ako eh. Atakihin ka dyan, marami. May kapatid ako na kapag nagiinuman sila, nung kabataan ko pa, di pa ako pastor, pahiinumin ako ng alak. Bibigyan daw niya ako ng pera. Sabi ko, sa'yo na yung pera mo. Tinataasan pa nga eh. Tinataasan pa eh. Siyempre, alam mo naman, pag sa walang-wala, yung 200, 500, habang tumataas, nag-iibang isip na yan. Pero yun nga ang mabigat dyan, yung temptation. Halimbawa, operan ka, iinom ka. O 1,000. Pwede pa, kaya ko yan. Paano kung 5,000 na? Isang shot lang. Wala naman nakakita sa iyo eh.
paano? 10,000, isang shot lang. Isipin mo, para sa gawain naman eh. Shotin ko na yan. Patay ka. Oh. Hindi mo kakayanin ang temptation ni Satan. Sa Panginoon nga, depende yun sa pagkatao mo. Kasi ang Panginoon, bilihin mo, magkano ang price ng Panginoon? Sabi ni Satan, nakikita mo ba lahat ng kingdom na yan? Ibibigay ko sa iyo yan. Magpatirapa ka lang sa akin. You see yung temptation? Ang mahal ng Panginoon eh. It took him the whole kingdoms or the whole universe para ipalit. Pero sabi ng Panginoon, akin yan, akin naman yan before pa. Do not tempt the Lord thy God. You will be under attack. Kaya minsan dahil sa mile ka na, operan ka ng trabaho. Trabaho na hindi ka na makapagsisimba. Kumikita ka pero hindi ka na nakapagsisimba sa gawain ng Panginoon. So maraming paraan minsan. Sabi nga sa inyo, kahit sa kabataan, meron kaming isang magandang young people. Laging sumasakay ng, hindi ko naman minamalit po yung tricycle boy. Nakataon lang, unbeliever eh. Pag umuwi, doon sumasakay. Ihatid siya. Ngayon, pag magsisimba, siyempre, alam mo naman yung mga target ka na eh. Di ba? Alam mo naman tayo mga boys. Di ba? Pag tipo natin, alam mo kung anong oras papasok yan o anong oras uuwi. So, nasusundan siya ng hospital. Hatid sundo. Hanggang sa niligawan. Hanggang sa umakay. Hanggang sa nawala na sa simbahan. See? Gagawa yun will be under attack. Ganun ang job mo. Gagawin ka niyang walang gana sa gawain ng Panginoon. O salamat sa Panginoon, dati diba, tayo may mga session tayo. Mayroon tayong session tungkit. O salamat sa Diyos, binagulo ng Panginoon ang ating basa. Kaya ito, honestly bahala sila kung mali ang pag-interpret nila sa akin. Kung kayo lang naman ba, mag-asawa, o sa bahay lang ninyo, may barkada lang ba, hindi naman ba pero problema doon at naglibang-libang kayo ng ganyan. Pero ang pangit mo yun, kung ang puso mo talaga, maghahanap ka ng sugal para maging kabuhayan. Makuha niyo yung point? Ano mo kayong mag-asawa, anak, sige, laro tayo piso-piso, umuulang, mahabag yun. Hindi naman yan ang panahon, dahil laging devotion eh. Hindi naman gano'n yung kahit na oras, prayer eh. Panggap ka na nun. Ipokrito ka na. Ang punto lang gano'n, lahat kasi nasa motive mo eh. Nasa puso. Kahit bilyar na wala naman masama yung maglaro ng bilyar eh. May kasalanan ba maglaro ng bilyar? Ang masama doon, nagpupustahan kayo talagang, pagbigas ko na to. Tayo, nagala mo ng pool. Pag nanalo, hindi pa nga natin. Ako, pag nanalo, tayo, balik na. Mas laro ko agad, lagi akong talo. Kahit ako laging panalo. Diba, bibigyan mo, isabihin mo lang, walang problema doon, mga kapatid. Ang masama, ang hanap buhay mo na talaga, tatarget ka na. Pupunta ka na doon sa kabilang ibayo, tingin mo si Kumare, na may asawang po, foreigner. Kasi na-experience ko yan, nag-usiguro ito na bulungan. Magdasal pa nga kami, nagpagbuhan, nagbasaglag ka. Ang bawa, okay, naman, bro. Tapos, magdasal ka, ay, 5K. Ano naman ka rin, tapos ang butang mo ay 35, patay ka. Bawat isa lang, may bayad 5 piso. May mga ganun, diba? Sugal na tayo ganun. At yun, dagal ka at pumunta sa kasino. Ano masama? Lahat ng gagawin masama. Kung gagawin mo ng sugal, tandaan mo yun. Depende. Yun yung nakaupulang diba? Kaya siguro naka-experience. Dahil kayo, may mga pera ito. Volkswagen, plate number dulo, 5, ilang, 2. Wala na yung Volkswagen, panalo ako.
ginagawang sugal, di ba? Masumag-sumang mga kotse, jeep, bus. Depende yan sa tao. Pag ginawa mong sugal yan, masama. Pero yung kailangan naman dyan, nag-ulibang na, no? Walang problema doon. Bakit magtanong kasi? So, yung point, hindi ang attack ng Satan. Kahit sa area, pagkirahin ko sa financial, hindi ka ng problema. Saan ka hindi ka pinangalat mo? Parang lang nabila ka rin. Bumagal ka sa hindi paglalakad sa second mind. Pero Satan, tignan mo natin para Satan. He will bring to you, Lord, to the side of someone number one, he may lose your friends. Kahit kaibigan mo, gagamitin na ng job mo para ma-stop ka sa paglilingkod. Tandaan mo yan. Maraming parang. And then, he measures your family. He measures your fear. Yung takot mo sa buhay, kapatid. Gagamitin na. From the Satan, we can expect attacks from those who refuse to go to the second line. Ito pa mabigat. Minsan yung mga kasama mo pa ang nalatak sa iyo. I'm sorry kasi pero nasa topic kasi hindi ko pwede. Minsan, yung mga co-workers mo, yung mga membro pa minsan, o yung dati pang mga manggagawa, mga kasama mo, yung pa ang sisira sa iyo. Ano yung ganyan eh? Kaya nalungkot ako talaga kasi one time, may mga meeting kami dito, bakit tayo eh. Tapos meron mga pastor, kakilala ko, kaibigan ko. May mga member dito, kasi totoo naman yan eh, may mga babae na may itsura. May mga nilakaitan, nakunukurin ang utak ng pastor na yun. Ano kinausap sabi ba naman doon sa dalawa? Oh, bakit kayo nag-stay rito sa church? Ang maganda naman, may itsura kayo. Di ba tawa mo? Sinasahin mo naman, ganda mo dito. Eh, ako naman, siyempre, baka meron, pastor eh. Ano mo tignan mo, ano mo yung dalawa? Ano mo yung ganun, pag magbakang na, dalawa. Okay, sige mo, dahil mo nabulubulan, may asawa na ka dyan na nabulubulan, may mga partner na kayo, nabulubulan pa. Ano nga ganun, kasi mo, bakit kagawin? Kita mo yung dalawa natin member na yun. Nawala. Ay, yung person na pangit kasi. Hindi, mas mamalaman pa doon na nangyari. Kasi, kaya natin, kaya mundo, magpalasan lang kayo nun. Kung yan naman taon na nakita ninyo na nilalayo kayo sa Panginoon. Kasi yung mga dalaga, mga ganyan, may buong sa inyo, habang sumasakit kayo dyan sa mga tricycle, ano man, may mga buong. Pag buong yan, ang ating inyo. At pangat lang, pero share ko lang sa inyo. Mayroon isang mga dyan, mga Christian, na dito, tapat na Senator Bong na atira, may subdivision dyan, di ba? Mayroon asawa niya nasa abroad. Alam mo yung nagpipedicab driver, Brad? Pedicab? Doon sumasa kayo, yung babae na yun, nag-isamba, umuwi. May bahay doon. Alam mo, siyempre, alam mo yung pabalik-balik na ganyan, yung pabulong-bulong na yan. Alam mo nangyari? Yung babae, iniwan yung asawa sa abroad, sumama doon sa nagbabike. Wala na pag-iimpid mo. Basta, alam mo, imagine mo yung precious thing na sa inyo nagiging kayo sa Panginoon.
Kaya sabi ko nga, lagi sa mga tao, huwag mo ipagpalit ang Diyos sa kanila. Kumbaga na, minsan ito na sinasabi ko, faithful Christian ka, faithful, lalo, babae o lalaki, faithful ka. Tapos i-offer mo sa'yo ng job mo. Ang baba pa ng presyo. Kaya kagat mo. Kumbaga, ang Diyos mo malaki eh. Ipagpapag mo ang Diyos sa isang, kumbaga, sa isang barya. Ano yung bilang at ang mga naglalakad sa gawain ng Panginoon? Kaya huwag kayong magpapadali sa mga tentasyon sa Satanas. Isipin mo, yung in-offer ng Diablo kay Eva, kamatayan samantalang gawin pumunta sa kanya, eternity. Ano mo, hindi naman dapat tayong mamamatay. Wala na tayong kamatayan. Mamilita ng Diyos ang tao, eternal sila, si Eva at Adan. Pero nagkasala, kung kumain si Adan, actually nagka-effect ng kasalanan kay Adan eh. Doon na. See? Ipinbang tayo sa precious natin paglilingkod sa Panginoon. Ang masalang buhay ninyo, namastakin yan. Okay? And then, last of the sabi nito, a current Christian has no boundary of what he expects a second mile Christian to do. They will do it themselves, but they think everyone else should. Ibigay mo, pag sila, okay lang sila, pero kailangan kayo gawin mo. Kaya mag-ingat tayo kayong mga anak ng Diyos na dumalakad na sa second mile. No? Nag-iikot kayo sa Panginoon, binabay nyo, and then last kapatid, the second mile is a burdensome. Kaya diba, kapatid, minsan nakakaranas kayo na parang ang pambigat naman sa Christian. Bakit ako magbigyan? Bakit ako dapat magbigyan? Bakit burdensome mo? Kasi yung talagang mga nagmamatod sa Panginoon, kaya naman ang responsibility. O kaya nga sa atin, kung kayo po, gusto mag-asawa, kailangan kayo mo na magkakaroon ng responsibility. Kasi kung ikaw, ito kapatid, kung ikaw mismo, kahit pang-upa lang ng bahay ng mag-asawa, hindi mo pa kaya, huwag ka mag-asawa. Huwag ka maligan mo na. Hindi mo pa kaya masigurado yung mga dampi ng anak mo. Kaya nga naman, pasasya na po, baka masaktan kayo. Kaya nga ako, ang ating batahan kapatid, kapag gusto mag-asawa, kailangan alas kayo sa tahanan ng mga magulang mo. Kaya ng lalaki. Kasi ngayon, hindi na, pati babae kasama ni, kaya rin ng babae. Babae ka. Pero kung wala, nakasapit pa rin sa mga magulang mo, huwag ka mag-asawa na. Kaya maalam niyo po, kaya nagtatanto, maraming pera sa atin. Doon ko tayo naturuan ng tama kung paano ang lumagay sa tahimik. Kasi hindi pong responsibility kami. Kaya nga, nung tinawag kayo ng Panginoon, nung kayo naging Kristiyano, naging born again, naging anak ng Diyos, may responsibility kayo. May ibig sabihin, simple lang kapatid. Nung kayo naging Kristiyano, ibig sabihin, kaya nyo ang responsibility na maging membro ng isang simbahan. I'm sorry, inasawa ka ng Panginoon eh. Alam niyo ba na kayong mga membro ay asawa ng ating Panginoon Jesus? The church! Kaya kahit asanin na tungkulin, kaya. Alam niyo ba kasi kanya-kanya tayo ng level ng pasanin. Merong iba sa inyo, 1,000 lang na utang sa tindahan, di pa kayang bayaran. Mabigat na yun. Pero may mga tao kabagay na bonda may utang 100,000 na babayaran nila. 50,000 monthly na babayaran nila. Pero yung mga tao, 500 lang na utang sa tindahan, di pa kayang bayaran. Iba-iba ang responsibility. Ang kaya. Pero hindi ka naman dadalhin doon sa Diyos. Sabi nga, na hindi mo kaya yung temptation na yun.
Hindi mo kayang, yung problema na yan, hindi mo kaya, sabi ng Panginoon. Kahit burdensome, makakayanan mo sapagkat dumalakad ka na sa extra mile at kasama mo ang Panginoon. Amen? Kaya ganun no, pag maglingkod tayo extra mile, huwag na kayong bumalik doon sa pasimula ng 1 milya. Ano sabi diyan sa Bible verse natin? Galatians 6:2, last verse natin. Sabi diyan, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. You see? Sabihin, yung mga lumalakad na sa 2nd mile, ay may mga burden na dala. May mga problema na, pero kaya pa rin. Amen? Oh, lagi ko maiisip, katulad ng isang teacher. Yung dati, estudyante kayo nag-exam. Di ba? Kayo may exam kayo. Pero dahil kayo bumahan ng 2nd mile, sabihin ko, ikaw na ngayon yung exam. Ang problema, lahat sa malaysia ng mga estudyante ang dami. Kami sa binibigyan ng pagkakatiwala, kung sa matanong ng mga estudyante, check mo na, sunod mo, maging mo sa akin. Kasi ang dami yan kung ilang subject ang hawak mo. Diba, may responsibility ka na. Ano ang buhay ka pa? So tayo mga anak ng Diyos, kaya ang buhay ka, huwag kayo magtaka. Christians! Kapag lumalipot pa kayo sa pag-iinigod sa Panginoon, pero tandaan ang tao ni Jesus. Kahit mabigat na ang problema, may buhay. Hindi mawawala naman. Kaya nga nakakayanin natin why? May buhay. Ayun naman ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya na kayo paniwala sa mga preacher na pagiging Kristiyano ay base ang buhay. Hindi! Sabi sila, hindi tayo better sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay naghirap. Ganun din tayo makakaranas din tayo ng paghihirap. Kaya pag dumarating na yung ganyan, yung mga minsan, mga hindi inaasahan, mga commitment, giving, burden yan. Kaya nga sinabi ng Bible, bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. Kung minsan may kapatiran tayo, makita mo, magising ba, walang makain, bibigyan mo yun. Sasaluhin mo yan eh. O, may gawain, may visitations, maghambagan, o pagkain para makapagbisita. Yun na yun, doon na tayo tinutulungan ng Panginoon. Tanong, kailan matatapos yan? Walang kasiguruhan. Hanggat buhay tayo, magdadang tayo sa tabon. Kasi binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. Hindi yung ganang tandaan ng mga burden na yan. Ano sabi ng Apostle Paul? Your labor is not in vain in the Lord. Kaya sa mga burdens tayo, ang pagod. Alam nito yan, pagmahal mo kasi ang Panginoon, hindi mo yung pinikwenta kung ano ginagasos mo. Kasi pag nagmamahal kayo o manamahal kayo, tapos pinikwentahan kayo ng binibili, kahapon, bibigyan kita ng banado. Ikaw naman mo. Ang nagmamahal hindi nagkikwenta. At hindi mo iniisip kung ano kasintahan mo, hindi mo iniisip yun. Kasi pagkakasip mo sa mahal mo, ano alam ba tayo na yung universal language sa pag-ibig? Hindi pa niya ang dami ko sa iba sa'yo. Isa lang ako. Kung tayo na mag-ibig na nagbibigay ka at wala ng pera, masaya pa rin, ganun din ka. Kaya nga tayo, kahit may mga giving tayo, may mga activities tayo, masaya tayo. Hindi nagmamatter ang pera. Kaya nga, diba, sinabi ni debate, ano mas mahalaga? Pera o pag-ibig? Siyempre pag-ibig. Kasi susunod naman din yung pera eh. Kung may pag-ibig siya, maghahanap buhay yan. Makakalagpas yan dahil may pag-ibig. Yun ang hindi na magkasundo. Dahil kasi kung puro ba pag-ibig walang pera, kaya nga may pag-ibig kayo kasi nga, magdidiskarte kayo. Alam nga puro pag-ibig yan ay puro higa. Hindi yung pwede yun. Kaya yun sa mga ba din?
Bagamat burdensome ang nasa mayo, pero may pag-ibig. Nagtutulungan. Nagbubuhatan tayo ng mga problema. O paano na yung mga ito sa church yun? Kaya sa church, every project tayo na rin nagbigay, 1,000, 2,000, 3,000, tapos tayo lang, halimbawa na, sagot, 10 pesos. Dahil pinagsama-sama yun, burden yun, nabuhat na. Sabihin yung 10 pesos na yan, naanak na yan sa isang proyekto. Kaya bearing one another's burden. Kaya kahit ano, yung isa din, ang bag mo sa puntisi lang, nakaambag yan. Kasi buhatan tayo. Yan ang ibig sabihin ng pag-inagod sa Panginoon. Kaya tanong ko sa inyo, nasa extra mile na ba kayo? O, manatili kayo sa extra mile. Yan ang tandaan ninyo, yung mga second mile na yan na meron sa atin. Okay, ulitin ko lang, baka makalimutan ninyo eh. So, naman na, second mile is a lonely road. Malungkot na yan. Hindi na yung, kung titignan mo, hindi yan masaya. Pero yung joy nasa loob. The second mile, never ends. Hindi na natatapos. Patuloy ang paglilingkod natin sa Panginoon. Nakakatawa nga ako dito, maragod din eh. Sabi siguro nila yung mga workers, kaya naman natatapos ang pag-ubay niya. Sabi ko, walang katapusan yan. Tayo natin ang earth. Pupuntahan natin yung hollow earth sa ilalim. Amen, praise God. That's how we stand tayo manalangin sa Panginoon. Kaya gusto namin sa hindi ng tayo lahat, ha? Amen. Bible now, and then let's say, majesty. Praise God.